May mga lugar na kahit gaano karaming ilaw ang buksan mo, hindi pa rin nawawala ang dilim. At may mga lugar na kahit gaano karaming tao ang dumaan, may mga kwentong ayaw pa ring mawala. Isa na rito ang isang lumang police station sa isang bayan sa Cavite. Hindi na bago ang gusali, luma na ang pintura. May mga bahagi ng kisame na may mantsa ng tubig ulan. At kapag gabi, may isang mahabang hallway sa likod ng station na halos hindi ginagamit. Doon naroon ang lumang interrogation room. Hindi na yun ginagamit para sa regular na investigasyon. May mas bago ng interrogation room sa kabilang bahagi ng gusali. Pero hindi naman tuluyang isinara ang luma. Nandoon pa rin ang mesa, 2 bakal na upuan, isang lumang CCTV camera, at isang maliit na bintanang may bakal na rehas. Ang mga bagong pulis sa station ay may naririnig na kwento tungkol doon. Pero kadalasan, tawa lang ang sagot nila. Multo sa police station? Ang daming ang multo sa Pilipinas. Ganoon din ang tingin ni Police Officer Daniel Ramos. 29 na taong gulang, 5 taon ng pulis. Hindi siya naniniwala sa multo. Naniniwala siya sa mga taong nagsisinungaling, sa mga kriminal, sa mga aksidente, at sa mga bagay na may lohikal na paliwanag. Hanggang sa isang gabing siya lang ang naka-duty sa front desk. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Hindi yung karaniwang ulan. Yung ulan na halos hindi mo marinig ang sarili mong iniisip. Paulit-ulit na tinatamaan ng tubig ang yero sa likod ng station. Nasa front desk si Daniel. Sa kanan niya ang radyo. Sa kaliwa ang lumang telephone. Sa harapan niya ang computer na ginagamit para sa police blotter. May kasama siyang isang senior officer, si PO2 Villanueva. Pero nasa likod ito at natutulog sandali sa maliit na office. Tahimik ang buong station hanggang sa tumunog ang telepono. Napatingin si Daniel. Hindi niya agad sinagot. 2 beses, 3 beses, kinuha niya ang receiver. Police station. Ano po ang kailangan ninyo? Walang sagot. Naririnig lamang niya ang static at isang mahinang tunog. Parang may umiiyak. Hello? Mas nilapit niya ang receiver sa tenga at doon niya narinig isang babae. Mahina, halos pabulong. Kuya, napatigil siya. Yes, ma'am. Tulungan mo ako. Umayos ng upo si Daniel. Saan po kayo? Walang sagot. Ma'am, kailangan ko ng location ninyo. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, police station. Napakunot ang noo ni Daniel. Ma'am, nasa police station po kayo? Mahina ang sagot. Oo. Napatingin siya sa paligid. Walang tao sa lobby. Nakapatay ang ilaw sa hallway. Nasaan po kayo ngayon? Huminga ng malalim ang babae at sinabi, sa silid na pinagkulungan nila sa akin. Napakunot noo si Daniel. Ma'am, pwede po bang sabihin ninyo kung saan? Biglang naputol ang tawag. Tahimik. Tinitigan niya ang receiver. Pagkatapos ay ibinaba niya. Naisip niyang prank call lang iyon. May mga ganitong tawag talaga, lalo na kapag madaling araw. Kumuha siya ng ballpen at isinulat sa maliit na papel ang oras. 12:47 ng umaga. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil bahagi iyon ng training. Lahat ng kakaiba itinatala. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Villanueva. Ano yon? Prank call yata. Ano sabi? May babae raw sa loob.
Tumawa si Villanueva. Siguro lasing. Napangiti si Daniel. Siguro. At nagpatuloy sila sa duty. Makalipas ang 30 minuto, may narinig silang tunog. Parehong napatingin ang 2 pulis sa hallway. Ano yun? Tanong ni Villanueva. Hindi ko alam. Kinuha ni Daniel ang flashlight. Check ko. Samahan kita. Naglakad silang 2, dahan-dahan. Sa bawat hakbang nila, sumasabay ang tunog ng ulan sa labas. Pagdating sa dulo ng hallway, nakita nila ang isang lumang plastic chair na nakahandusay sa sahig. Siguro nahulog. Tumango si Villanueva. Pero bago sila bumalik, may naamoy si Daniel. Isang kakaibang amoy. Hindi bulok, hindi rin basura. Parang basa at lumang damit na matagal nang nakatago. Napatingin siya sa pinto sa tabi. Ang lumang interrogation room. Nakasara. May gumagamit ba nito? Tanong niya. Umiling si Villanueva. Wala. Sigurado, matagal nang hindi ginagamit. Lumapit si Daniel. May maliit na bintana sa pinto. Sumilip siya. Madilim. Wala siyang makita. Kaya bumalik sila sa front desk. Hindi na nila pinag-usapan iyon. Hanggang sa... Tumunog ulit ang telepono. Napatingin si Daniel kay Villanueva. Ikaw sumagot. Umiling ang senior officer. Ikaw na. Dahan-dahang kinuha ni Daniel ang receiver. Police station. Static. At pagkatapos, narinig niya ulit ang babae. Pero ngayon, mas malinaw. Kuya, ma'am, huwag mong buksan ang pinto. Nanigas si Daniel. Anong pinto? Saglit na katahimikan at sinabi ng babae, yung nasa likod mo. Hindi gumalaw si Daniel. Hindi rin huminga. Dahan-dahan niyang nilingon si Villanueva. Nakatingin din ito sa kanya dahil pareho nilang narinig ang tunog ng isang pinto na binubuksan mula sa hallway. Kinuha ni Villanueva ang baril niya. Stay here. Umiling si Daniel. Sir, sama ako. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa hallway. Ang lumang interrogation room, bahagyang nakabukas. Huminto sila sa harap nito. May tao ba? Walang sagot. Tinulak ni Villanueva ang pinto. Madilim. Itinutok ni Daniel ang flashlight. Mesa, upuan, pader. Walang tao. Pero may isang bagay sa mesa. Isang lumang folder. May alikabok at may nakasulat. Case File 2019. Binuksan iyon ni Villanueva. May larawan ng isang babae, mga 26 na taong gulang, mahabang buhok, payat, may maliit na sugat sa noo. Sa ilalim ng larawan, unidentified female, may handwritten note sa gilid. Found unconscious inside interrogation room. Nagkatinginan ang 2 pulis. Sir, hindi sumagot si Villanueva. Binasa niya ang susunod na page. At doon, may nakita silang bagay na hindi dapat naroon. Isang photocopy ng lumang police blotter. May entry. Date, 8 ng Agosto, 2019. Time, 12:41 ng umaga. Incident, female detainee found unconscious. Napatingin si Daniel sa oras. 12:41 ng umaga. Tumango si Villanueva. Bakit? 6 na minuto bago tumawag sa atin yung babae. Hindi nagsalita ang senior officer.
Nagpatuloy sila sa pagbabasa. May nakasulat, "Victim transported to hospital." Pero sa susunod na page, may correction. "Victim declared dead upon arrival." Tahimik ang silid. At pagkatapos, may narinig silang tunog. Patak. 1, 2, 3. Napatingin si Daniel sa sahig. May tubig mula sa ilalim ng mesa, papunta sa pintuan. Parang may taong basang-basa nakakalakad lamang sa loob. Pero ang mas nakakatakot, ang mga yapak ay papasok, hindi palabas. Kinabukasan, hinanap ni Daniel ang lumang CCTV footage. Hindi na available ang original video, pero may backup audio recording mula sa interrogation room. Isang lumang digital file. Date, 8 ng Agosto, 2019. Oras, 12:35 ng umaga pinatugtog niya. Static, mahinang ingay ng electric fan at isang lalaki. Sabihin mo kung nasaan ang pera. Pagkatapos, isang babae. Hindi ko alam. Sabihin mo, wala akong alam. May malakas na tunog. Napahinto si Daniel. Nagpatuloy ang recording. May umiiyak. May humihingi ng tulong. At pagkatapos, isang tunog na parang may nahulog na upuan. Pagkatapos ay katahimikan. Mahigit 20 segundo hanggang sa may marinig na mahinang boses. "Tulungan ninyo ako." Napahinto si Daniel sa paghinga. Pareho ang boses. Parehong babae. Parehong tono. Parehong paraan ng pagsasalita. Ito ang boses na narinig niya kagabi. Pinatugtog niya ulit. At doon niya napansin ang isang bagay. Sa dulo ng recording, may isa pang boses. Mahina, halos hindi marinig. Isang lalaki. Walang makakarinig sa iyo. Napatigil si Daniel. Hindi na niya tinapos at pinakinggan pa. Kinagabihan, bumalik si Daniel sa duty. Hindi niya sinabi sa iba ang tungkol sa recording. Ayaw niyang pag-usapan. Baka isipin nilang natatakot siya. Pero 12:30, muling tumunog ang telepono. Hindi niya sinagot. Pinanood niya lang ang telepono. Sa ika-4 na ring, bigla itong tumigil. Tahimik. At pagkatapos, mula sa hallway, may narinig siyang babae. "Kuya," napalingon siya. Walang tao. "Ma'am, tulungan mo ako." Nakatayo siya. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humihila sa kanya patungo sa hallway. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa lumang interrogation room. Nakasara ang pinto. Pero may tunog sa loob. Humihikbi. Isang babae. Nanginginig. Parang umiiyak ng matagal. Hinawakan ni Daniel ang doorknob. Bago niya ito tuluyang buksan, may bumulong sa likod niya. Huwag. Napalingon siya. Walang tao. Pagbalik niya sa pinto, nakabukas na ito. Nakatayo siya sa doorway. Hindi siya agad pumasok. May amoy, mas malakas kaysa kagabi. Basa, maalat, parang amoy ng lumang tubig sa kanal. Tinapat niya ang flashlight sa loob at nakita niya ang upuan. May nakaupo, isang babae, nakatalikod, mahaba ang buhok, basa ang damit, hindi gumagalaw. "Ma'am?" Walang sagot. "Ma'am, police officer ako." Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Nanginginig ang mga daliri at itinuro ang ilalim ng mesa. Tumingin si Daniel.
May maliit na lumang cellphone sa sahig. Hindi yun dapat gumagana. Pero biglang umilaw ang screen. May isang notification. Missed call. Police station. Petsa. 8 ng Agosto, 2019. Napaatras si Daniel. Nang tingnan niya muli ang babae, wala na siya. Walang tao sa upuan, pero basa pa rin iyon. At may maliliit na patak ng tubig na dumadaloy pababa sa upuan. Dahan-dahang lumapit si Daniel. Sa upuan, may nakaukit gamit ang matulis na bagay. Isang pangalan, Daniel. Kinabukasan, nag-resign si Daniel. Hindi dahil sa multo. Hindi niya kailanman sinabi na nakakita siya ng multo. Ang isinulat niya sa resignation letter ay personal reasons. Pero bago siya tuluyang umalis, may isang bagay siyang ginawa. Kinuha niya ang lumang case file at hinanap ang pangalan ng babaeng namatay. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito, Maria Elena Santos, at sa ilalim ng pangalan, may handwritten note mula sa investigator noong 2019. Victim repeatedly requested to speak to officer on duty. Tumingin si Daniel sa pangalan ng officer at doon siya tuluyang natakot dahil ang pangalan ng officer na naka-duty noong gabing namatay si Maria ay PO1 Daniel Ramos. Parehong pangalan, parehong police station, parehong oras. Pero may isang problema. Hindi pa pulis si Daniel noong 2019. Hindi pa siya nagtatrabaho sa station na iyon. At higit sa lahat, wala pa siyang police record noong panahong iyon. Isinara niya ang folder. Hindi na siya nagtanong pa. Pero bago siya lumabas ng station, tumunog ang telepono. Huminto siya. Hindi niya ito sinagot. Tumunog ulit. At sa ikatlong ring, may narinig siyang boses mula sa receiver. Kahit hindi niya ito hinahawakan. Mahina, malinaw, at malapit na malapit. Kuya, napapikit si Daniel. Hindi ikaw ang Daniel na hinahanap ko. Tahimik, pagkatapos, pero siya ang kamukha mo. Biglang namatay ang ilaw. At mula sa lumang interrogation room, may narinig siyang malakas na kalabog. Sinundan ng isang lalaki na sumisigaw, "Walang makakarinig sa'yo." At pagkatapos, isang babae ang sumigaw, "Tulong!" Tumakbo palabas ng station si Daniel. Hindi na siya lumingon. Pero bago siya makarating sa gate, narinig niya ang emergency radio. Isang boses ang nagsasalita, mahina, basag, parang galing sa lumang recording. Unit 14, respond to police station. Huminto siya at narinig ang kasunod. May babaeng humihingi ng tulong. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, ang huling mensahe, may isang pulis na nakakulong sa interrogation room. Hanggang ngayon, hindi na ginagamit ang lumang interrogation room na yon. Tinanggal na ang mesa, tinanggal ang mga upuan, at maging ang lumang CCTV camera ay kinuha na. Pero ayon sa ilang pulis na nag-duty roon, kapag malakas ang ulan at lumampas ng 12:00 ng madaling araw, minsan ay tumutunog ang lumang emergency telephone. Kapag sinagot mo, walang sumasagot, walang umiiyak, walang nagsasalita, tanging isang recording lang. Isang babaeng paulit-ulit na humihingi ng tulong. At sa pinakadulo, may isang lalaking boses.
Pareho ang sinasabi, walang makakarinig sa iyo. At kapag narinig mo na iyon, huwag kang pupunta sa lumang interrogation room. Dahil baka sa pagkakataong iyon, hindi na babae ang makita mong nakaupo roon. Baka ikaw na.